Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Optic Politics. Isinare lang niya ang post ni Mr. Rigoberto Tiglao tungkol sa desisyon ng Supreme Court doon sa petisyon ni Senator Bato na sinampa doon. Dito, Supreme Court did not issue a temporary restraining order because did not issue a TRO versus ICC warrant because it does not exist legally here. Wow! To me, panalo si Bato. The ICC warrant of arrest does not exist legally in the Philippines. Because it does not exist, the court cannot issue a TRO for an illegal document. Yun ang pagkakaintindi ko. Kaya to me, panalo si Bato sa kanyang petisyon. Tama ba? Magbasa tayo sa mga comments. Renerio Antonio, yes. A certified true copy of the warrant must be submitted with the petition. So, if the petition did not have a copy thereof attached, so it's a mere scrap of paper. Up to now, ang sinasabi nilang ICC warrant of arrest, hawak-hawak lang ni Trillanes. Hawak-hawak lang ng NBI. Hindi nila ibinigay sa new Senate leadership. Hindi pinakita sa media. As in, wala. Sila lang ang nakakalam na warrant of arrest. So, kung tunay pa na may warrant of arrest, sana ang Marcos Jr. administration, di ba, pinasagot sila ng Supreme Court. Okay, submit your reply to this petition. So, inattach na nila sana doon yung warrant of arrest. Baka walang inattach. Kaya, wais talaga itong Supreme Court natin, no? Wala man siyang makita na warrant of arrest. It does not exist. Si Bob Hilayo, sabi niya, to my understanding, ICC warrant is illegal. Correct. So kung illegal, hindi pwedeng i-apply dito dahil illegal. Ay nako. Philippine Defense News, ICC warrant is virtual. Ganon din ang ginawa nila kay Tatay Digong, virtual eh. Nung arestuin si Tatay Digong, walang ipinakita. Parang cellphone, ginanon lang. Virtual. Abraham Murillo, meaning illegal ang warrant ng ICC. So, it also means yung arrest kay FPRRDI illegal. Fe Bersales, thank you for your clarification, sir. Sabi. Kaya nga napapaisip ako, bakit gusto din ba ng Supreme Court na ipagkanulo ang isang Pilipino as citizen of his own country which he served his full life as a soldier? Romeo Dalakit, ICC warrant of Senator Bato is illegal. Ano pa? Sid Poblador, tama naman ang Supreme Court. Paano mag-issue ng TRO hindi naman authenticated yung warrant na fake? Miga Pilapil. So, tama sila. Majority na. Hindi kilalanin ang warrant ng ICC kasi in the first place, though it exists literally, but it is not legal. So, walay kaso. Ang talino ng Supreme Court, Lloyd Moderaso, ang warrant of arrest ng ICC ay walang visa dahil ang Pilipinas ay hindi na miyembro ng ICC. Sabi dito, meaning hindi dapat na i-entertain ng ICC. No basis, sir.
Okay, so, nagsasaya ngayon si Senator Bato. O ano ngayon? Mr. Trillanes. Ano ngayon? Attorney Melvin Matibag. Ano kaya ang susunod ninyong gagawin? O, kanta na lang natin sila. Pasensya na kayo. Ito lang ang nababagay sa kanilang kanta. Oh, it's crying time right now for Senator Trillanes. I can see that faraway look in his eyes. I can tell by the way he speaks in public, but it won't be long before it's crying time. Si Bato naman, anong kanta niya siguro ngayon? Ano bang team song ni Bato ngayon na panalo? Wala pa akong maisip. Na lang, My Way. And now, ibig sabihin, kay Trillanes pa rin ito kay Matibag. And now, the end is near. And so they face the final curtain. Alam nyo, ang kasamaan ay hindi kailanman magtatagumpay laban sa kabutihan. Naniniwala ako, hindi naman santo si PRRD, hindi naman santo si General or Senator Bato, but I still believe that they sacrifice a lot. They serve to the best of their abilities nung panahon nila. Kasi ako, ano ito? Saksi ako sa magandang epekto ng war on pulburon panahon ni Tatay Digong at ni General Bato. Malungkot lang dahil ang ating Tatay Digong is nandun naghihirap sa kulungan sa Netherlands. But sagot na lang dyan is Romans 8:28. For all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. So, tuloy natin pagdasal ang kalagayan ni Tatay Digong doon na malampasan niya ang pagsubok nito. Ang dalangin ko is makabalik ng buhay si Tatay Digong dito para masaksihan niya ang pag-upo ni BP Inday Sara sa Malacanang as President sa 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Natabangan og yero, so muna ni ang iyang gipatindog nga balay nga pag-atupan ka. Pasalamat ani para laban. Karon naman na gyud ni og atop, so makita gid nato nga nakaatop na gyud. Isang pataliwala nga karon na ulan-ulan ang panahon. Agpas gid nga kita maka kuman sa atong balay. Mapasong gid namo nga nako nga kanon kumanon aron nga maayo sa among pagpuyo. Dili na kami ulanan. Salamat kaayo. Pilar nga do na pay mga tabang unta nga ihatag sa labaw ng pagkakahon pagkadugang. Sabi na ni share labi na gayud sa mga tao nga gigamit sa atong Ginoo nga makatabang sa atong kinahanglan. salamat kaayo. Salamat.